Pasensya na sa mga naghintay kahapon dahil hindi natin talaga inaasahan ang ganitong panahon, kaya naman ngayon simulan na nating balasahin ang kabanata na ito. Sa mga nagdaang kabanata ay ipinaliwanag ng Pulang Gwardya ang hanay ng kanilang hukbo at ipinakilala din niya si Dengran na isang kapitan ng ikatlong pangkat ng Pulang Gwardya. Dagdag pa ng Pulang Gwardya na oo nga pala hindi pa ako nagpapakilala, ang pangalan ko ay si Deng Hui, Vice Captain ng ikatlong pangkat ng Pulang Gwardya. Sinabi naman ni Xiao Chen na ikinagagalak niyang makilala ito. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na maraming makapangyarihang Red Armored Guard, at sapat na para harapin ang grupong iyon ng mga bug. Ngunit kailangan pa rin nilang pakilusan ang lahat ng mga mandirigma para pumunta, at karamihan sa kanila ay nakakalito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang hindi mo alam, bagamat malakas ang Red Armored Guard, hindi nito kayang magpadala ng hukbo sa kalooban. Maraming pintuan sa loob nito. Kakausapin kita ng detalyado mamaya. Ilang sandali pa ay nakarating na sina Xiao Chen sa opisina ng ikatlong pangkat ng kapitan. Nang makaupo sila ay sinabi ni Deng Hui kay Xiao Chen na hindi niya pa natatanong ang pangalan ng brother. Agad naman na nagpakilala si Xiao Chen dito. Natutuwa namang sinabi ni Deng Hui na Brother Xiao Chen, hindi ko alam kung may gusto kang idagdag sa aking pulang baluting gwardya. Sinabi din ni Deng Ran kay Xiao Chen na napakalakas ng iyong pangkat sa pangangaso. Kung maaari kang magdagdag ng mga tao sa aming pulang baluti ng gwardya, handa akong kumbonsihin ang commander na bigyan ka ng tulay na mamumuno. Napapangiti naman si Black nang marinig niya ang sinabi ni Deng Ran na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na isang malaking koponan, mukhang kamanghamanghang hindi mo ba iniisip ito? Sinabi naman ni Xiao Chen kay Kapitan Deng Ran na hindi ako magtatagal dito. Kaya hindi ako pwedeng sumali sa inyo. Nang marinig ni Deng Ran ang sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na nakakahiya naman din na pilitin pa kita. Kung ganun Xiao Chen, paano kung manatili ka dito hanggang mamayang gabi? Sinabi naman ni Xiao Chen na nag-aalala ako na hindi pwede akong manatili dito dahil maaring magdala ako ng isang problema. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Kapitan Deng Ran at wala siyang ideya kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang dalawa na sabi pa nga ni Xiao Chen na nararamdaman mo ito mula dito. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay walang ideya ang dalawa at halos mamuti na ang kanilang mga mata. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na naramdaman ko na isang malaking puwersa ng makapangyarihang tao ang pumapasok sa lungsod ng Kanglan mula sa lahat ng panig. Sila ay, agad naman na sinabi ni Xiao Chen kay Black na gusto kong sabihin sa iyo ang higit patungkol dito sa ibang pagkakataon. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay talagang pinipili ang ganitong oras. Dagdag pa ni Xiao Chen kay Black na ang kaharian ng Kanglan ay halos masasabing pinakamagulong kaharian sa ibabang kaharian, hindi mabilang ang mga pagpatay, pangangaso, at pagnanakaw. Hindi mo ba talaga iniisip na ang pangkat ng pangangaso at pagpatay ay kabilang sa lungsod? Bahagya namang nagtaka si Black na sabi pa nga niya na anong ibig mong sabihin. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na oo, karamihan sa mga pangkat ng pangangaso ay mga tulisan at tulisan, ang grupong ito ng pangkat ng pangangaso na gumagala sa iba't ibang dako ng lungsod, nasusunog, nakawan, at nang aagaw ng mga mapagkukunan, sa makatuwid, kahit na mayroong isang malaking kaliskis na pagsalakay ng mabangis na mga hayop, ang pulang armor na gwardya ay hindi maglakas loob na lumabas kasama ang buong hukbo kung hindi. Nang marinig ito ni Black ay nasabi na lang niya na ito ay isang tunay na gulo. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Kapitan Deng Ran ang hukbo ng mga mangangaso. Kaya naman nagkaroon siya dito ng matinding reaksyon. At napapamura na lamang siya sa mga baliw na lumusab sa bawat dako ng lungsod. Dahil dito ay nagtataka na si Deng Hui kaya naman tinanong niya ang kapitan na kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Kapitan Deng Ran na nandito na naman ang nag-iisang ghost hunting team. Nang marinig ni Deng Hui ang sinabi ni Kapitan Deng Ran ay nagulat siya na sabi pa nga niya na bumalik na naman. Kahit ang grupo ng halimaw na ito ay walang magawa sa kanilang buhay ngayon ay maraming mabangis na halimaw ang sumalakay, ngunit hindi nila inaasahan na nais nilang agawin ito. Sa labas naman ng barracks ay nagbigay na ng hudyat ang pulang gwardya na magtipon ng lahat dahil dumating na ang kalaban. Balik naman tayo kay na Xiao Chen na sabi pa nga ni Deng Ran kay Xiao Chen na little brother, na gusto ko sanang makipag-inuman ng alak sa iyo mamaya, ngunit ngayon ay maghahanda muna kami upang makipagkita sa kalaban.
Sinabi naman ni Xiao Chen na nagkataon lang ito pero ayos lang naman ako, pero gusto kong tulungan kayo. Nang marinig ni Deng Ran ang sinabi ni Xiao Chen ay natuwa siya dito. Subalit sumagi sa kanyang isip na kakasabi lang ni Xiao Chen na hindi siya magtatagal sa lungsod ng Kanglan. Kaya naman agad niyang sinabi kay Xiao Chen na sa kasamaang palad, ang ghost hunt team na ito ay napakalakas, hindi magtatagal ang nakababatang kapatid dito kaya naman huwag kang makisali sa gulong ito. Subalit sinabi ni Xiao Chen na ayos lamang ito. Nang marinig ni Deng Ran ang sinabi ni Xiao Chen ay agad siyang nagpasalamat dito na abang inaasahan niya na ito na sasabihin ni Xiao Chen. Makalipas ang ilang sandali ay tinipon na ng kapitan ang kanyang hukbo. Nasabi pa nga niya na ang ikatlong pangkat ay makinig sa sasabihin ko. Sundan ako sa labas ng kampo upang sugpuin ang mga baliw. Sa kabilang banda naman sa lungsod ng Kanglan ay patuloy ang pagsalakay ng mga baliw habang ang mga tao naman ay humihingi ng tulong at umaasa na may tutulong sa kanila. Sa hindi inaasahan ay nandito sina Sword Ghost at Lao Ui na nag-iinyuman at nang makita nga ito ni Lao Ui ay napamura na lamang siya na sabi pa nga niya na hitong na naman tayo. Nang marinig ni Sword Ghost ang ingay sa labas ay nasabi na lang niya na ang ingay ng mga ito. Sinabi naman ni Lao Ui kay Sword Ghost na brother, paano kung samahan mo ako na patayin ang mga ito? Nang marinig ni Sword Ghost ang sinabi ni Lao Ui ay nagmadali itong uminom ng alak. At nang matapos ito ay sinabi niya na simulan na natin. Sa kabilang banda naman habang same time na nagko-cultivate ang ikatlong leader ng Black Caravan na umanib kay Xiao Chen. Ay naramdaman niya ang mga mangangaso na sumugod na naman sa lungsod ng Kanglan. Kaya naman dali-dali na siyang lumabas at sinabi niya sa mga kapwa niya servant na naramdaman niyo rin ba ito. Sinabi naman ni Lao Zhou na ang kaharian ng Kanglan na ito ay masyadong kahindik-hindik. Sinabi din ni Xuan Yuan Weiji na itong mga lalaking ito, ay ang alam lang nila kung paano magsunog, pumatay at magnakaw, isa itong mga lason sa kaharian ng Kanglan. Habang nag-uusap sila Xuan Yuan Weiji ay bigla na lang sinira ng mga mangangaso ang pintuan ng mga tigre. Nang masira nila ang pintuan ng mga servant ni Xiao Chen ay tuwang-tuwa ang mga hangal dito. Subalit isa itong malaking pagkakamali na ginawa nila dahil ang mga nasa loob ng kanilang pinasok ay ang mga tigre na tahimik lang. Nasabi pa nga ng ikatlong Black Caravan habang naghahanda sila kay Mei at Lao Zhou na oras na para igalaw ang mga buto at laman. Habang si Xuan Yuan Weiji naman ay nakahanda ng umatake na sabi pa nga niya na mga magnanakaw na aso tignan niyo ang aking lumang martilyo. Balik tayo sa lungsod ng Kangyuan. Dito nga ay mukhang hinihintay ng mga ito ang grupo ng Pulang Gwardya. At nandito nga din ang leader ng mga ngaso na si Lonely Soul at natatawa ito sa kanilang ginawa. Ilang sandali pa ay sumigaw na ito na sabi pa nga niya na kung nasaan ang asong si Deng Ran, lumabas ka na at magharap tayo. Sa kanyang pagsigaw ay saktong dumating naman na ang hukbo ng Pulang Gwardya kasama na si Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Deng Ran na tigilan ang paggawa mo ng gulo. Nang makita ni Lonely Soul si Deng Ran ay napangiti ito ng malademonyo na sabi pa nga niya na Deng Ran maari mob ang ipunan ito. Sinabi naman ni Deng Ran sa kanya sa hangal na palagi kang gumagawa ng mali, ngunit ngayon ay hindi mo nais na makita na nakataya ang buhay mo. Dagdag pa niya na may mga mabangis na hayop sa lahat ng dako, ngunit nagdarambong ka pa rin kung saan-saan. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Deng Ran ay tinawanan niya lang ito at sabay niyang sinabi na hindi ko na problema ang mga iyan, maraming mga mababangis na hayop na maaring pwedeng sirain ang lungsod ng Kangyuan. Kaya naman nandito ako para iligtas ka sa pag-aalala sa lungsod na ito. Nang masuri ni Xiao Chen ang pagkatao ng hangal ay nasabi na lang niya na ang lalaking ito. Sa kanyang kaluluwa ay ang nagtatangkang pumatay. Balik tayo sa bangayan ng dalawang leader at dito nga ay sinabi nga ni Deng Ran na kung ganun ang kaso. Agad siyang nagbigay ng hudyat sa kanyang pulang mga gwardya na umatake na at patayin ang mga hangal. Natatawa din namang sinabi ng hangal na patayin ang mga mababang antas na ito. Agad naman na nagsimula ang laban sa magkabilang panig. At naghanda na rin ang hangal para sa laban nilang dalawa ni Deng Ran. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad na itong umatake patungo kay Deng Ran. Hinanda naman ni Deng Ran ang kanyang gagawing depensa upang salubungin ang atake ng hangal. Nang matapos ang paghahanda ni Deng Ran ay agad niyang sinalubong ang atake ni Lao Su. Subalit sa kanyang ginawa ay nagulat siya nang masira ng hangal ang kanyang depensa. Kaya naman tinanong niya ang hangal na kung tumaas ba ang antas nito.
Agad naman na sinabi ni Lao Su na hindi na masama. Ikaw at ako ay nag-aaway ng maraming taon, hindi mo ba naisip na ang aking cultivation base ay mananatili kung nasaan ito? Nakita mo rin ba itong mga kutsilyo na inihanda ko rin para sa iyo? Na kahit ang aking hukbo ay kayang talunin ang iyong hukbo. Dagdag pa niya habang natatawa na ang kutsilyo ay partikular na nakatutok sa iyo. Nang maramdaman ni Deng Ran na hindi niya kakayanin ang hangal ay agad niyang sinabihan si Xiao Chen na brother, ang lonely soul na ito ay tumaas na ang antas. Halos magkapantay ang cultivation base namin noon, at ngayon hindi ko na siya kayang laban maaring hindi maganda ang kalalabasan nito, umalis ka na muna. Sa kanyang mga sinabi ay hindi siya pinansin ni Xiao Chen bagkus ay naglakad si Xiao Chen patungo sa hangal. At sabay niyang sinabi ng makalapit na ang iyong kutsilyo nako naman hindi ito maari. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Xiao Chen ay tinanong niya ito na may kasamang mura na sino ka bang siraulo ka. Hinawakan naman ni Xiao Chen ang kanyang kutsilyo nang walang kahirap-hirap. Na ikinagulat naman ng hangal dahil walang kahirap-hirap na nahawakan lang ito ni Xiao Chen. Sinabi nga ni Xiao Chen sa hangal na ako yung hindi mo kayang guluhin. At sabay niyang winasak ang kutsilyo nang walang kahirap-hirap. Sa ginawa ni Xiao Chen ay agad siyang tumalon ng mataas habang galit na galit ito. At sabay niyang sinabi kay Deng Ran habang paalis na lumalabas na nagsama ka ng isang master. At sabay din niyang sinabi sa kanyang hukbo na umatras na sila. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag kang aalis at manatili ka dito. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Xiao Chen ay natatawa niyang sinabi dito na gusto mo akong manatili dito, managinip ka. Subalit sa kanyang ginawa ay naglabas si Xiao Chen ng kanyang aura sa kanyang kamay na sabi pa nga niya na isa kang tanga. Nang matapos ihanda ni Xiao Chen ang kanyang aura ay agad niya itong pinakawalan patungo sa hangal at walang kahirap-hirap niya itong hinihila pabalik ang hangal. Dahil dito ay malaking tanong kay Lao Su na kung sino si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay sinakal niya na ang hangal at sabay niyang sinabi dito na hindi ba itong ginagawa ko ay hindi pananatili. Sinabi naman ng hangal habang nahihirapan na gusto mo ba talagang makialam sa aming lone soul hunting team. Sinasabi ko sa iyo, na mayroon kaming bilang na 100,000 na miyembro sa aking lone soul hunting team. Kapag hinayaan mo akong makaalis ay hahayaan din kitang makaligtas. Sa mga sinabi ng hangal ay mas lalong nanggigil si Xiao Chen ngunit sinabi niya sa hangal na huwag kang mag-alala hindi muna kita papatayin. Sinabi naman ng hangal habang pinagpapawisan na bitawan mo ako, at may utang na loob sa iyo ang lone soul hunting team ko. Sinabi naman ni Deng Ran kay Xiao Chen na brother, ang taong ito ay hindi dapat pakawalan, ang digmaang ito sa Kangyuan City, natatakot ako na ito ay magtatagal magpakailanman. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Deng Ran ay sinabi niya sa hangal na ang sinabi ko hindi kita papatayin pero hindi ko sinabi na palalayain kita. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang natakot ang hangal kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung anong ibig sabihin nito. Habang kinakabahan siya ay naglakas loob pa din siya na magsalita na kapag pinakawalan mo ako ay magpapasalamat ako sa iyo ng malugod. Napapaisip naman si Xiao Chen na kung anong gagawin niyang plano sa hangal na hawak niya. Sinabi naman ni Deng Ran na brother Xiao Chen, kapag pinatay mo ang lonely soul na ito, ang pulang nakabaluti na bantay ay magpapasalamat din ng malugod sa iyo. Sinabi naman ni Xiao Chen sa hangal na magpasalamat ka. Natutuwa namang sinabi ng hangal na nasa iyo ang anumang kondisyon. At sabay na binigyan niya ng nakakalukong tingin si Deng Ran na para bang inaasar niya ito. Kaya naman nang makita ito ni Deng Ran ay halos pumutok na ito sa galit dahil nakukuha pang mang-asar ng siraulo. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang iyong paraan upang mapabuti ang iyong cultivation base ay upang pumunta sa lahat ng paraan at tanggapin ang lahat ng paraan. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na paano matatawag na pagnanakaw ang pisikal na pagsasanay. Matapos nilang mag-usap ni Black ay sinabi niya na sa hangal na gusto kita, kasama ang mga miyembro ng iyong lone soul hunting team, lahat ng spirit stone, spirit grass, at mga armas na may ranggo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay ikinagulat ito ng lahat ng naroon na nakarinig. Na kahit ang hangal ay nabingi sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na kung ano ang sinasabi nito. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen na naniniwala akong narinig mo ito ng malinaw. Dahil dito ay natuwa si Deng Ran na sabi pa nga niya habang natatawa na tama iyan brother, lonely soul,
kung ibibigay mo ang lahat ng kayamanan na ninakaw mo sa mga nakaraang taon, okay lang na panatilihin kang buhay. Subalit sa isip-isip niya na ang lonely soul na ito kapag nawalan ng lahat ng mapagkukunan ay hindi isang pag-aalala, humanap ng pagkakataon sa hinaharap at patayin ito. Dagdag pa niya na totoong walang awa talaga itong brother na si Xiao Chen. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Xiao Chen ay halos bumagsak na ang kanyang mundo dahil sa hiling ni Xiao Chen. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon ang mga miyembro ng Lonely Soul nang marinig nila ito. Napansin naman ito ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya sa hangal na parang ayaw mo talagang mabuhay ang mga miyembro mo. Galit namang sinabi ng hangal na maging tao at manatili sa harap para makita-kita sa hinaharap. Agad naman na sinabihan siya ni Xiao Chen na nag-aalala ako na wala nang hinaharap para sa iyo. Matapos niyang sabihan ng hangal ay hinigpitan niya na ang kanyang pagsikal dito. Dahil sa nahihirapan na siya at alam niyang hindi na nagbibiro si Xiao Chen ay agad niyang sinabi na nangangako akong ibibigay ko ang lahat sa iyo. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay natuwa siya dito na sabi pa nga niya na yan ang inaantay ko kanina pa. Agad niyang binitawan ang hangal upang tuparin nito ang kasunduan. Sa isip-isip naman ng hangal habang nahihirapan na sino ba ang lalaki ito, nakakainis ito masyado siyang malakas. Ngunit ang Lao Su na ito ay may isang mataas na nasa likod. Sinabi naman ni Xiao Chen na bilasan muna ibigay muna sa akin ang lahat na mayroon ka. Nang marinig ito ng hangal ay dali-dali niyang sinabi sa kanyang mga miyembro na ilabas ang lahat ng kayamanan. Subalit hindi sang-ayon ang lahat sa gusto ng kanilang leader. Nang mapansin ito ni Lao Su ay sinabi niya sa lahat na sabi ko ibigay niyo na sa akin ang lahat, gusto niyo bang mamatay dito? Sa sinabi ng kanilang leader ay wala namang nagawa ang mga miyembro niya at nilabas na lamang ang kanilang kayamanan. Agad nila itong inihagis patungo kay Xiao Chen ang storage ring. Na agad namang sinalo ni Xiao Chen habang nakangiti dahil walang kahirap-hirap na namang nakakuha siya ng mga magagamit niya sa kanyang pagko-cultivate. Inabot din ng hangal ang kanyang storage ring kay Xiao Chen. Ngunit sinabi ni Xiao Chen sa kanya na sigurado akong may isa kang kayamanan sa iyong bahay kaya naman dalhin mo ako doon. Agad naman na sumang-ayon ang hangal sa sinabi ni Xiao Chen. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon na paslangin si Xiao Chen na sa isip-isip pa nga niya na kapag nakarating ka sa Lao Su territory, kahit gaano kakalakas, papatayin ka ni Lao Su. Sinabihan naman ni Deng Ran si Xiao Chen na may pag-aalala na brother Xiao Chen huwag kang pumunta at mag-ingat ka sa panloloko niya. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Deng Ran na ayos lang ito, brother Deng, ang iba pang mga tao sa lungsod na ito ay gugulo sa iyo upang linisin. Maaari mong mahuli ang kasing dami ng iyong makakaya, ngunit ang storage ring ay hindi maaaring maging mas masahol pa. Nang marinig ito ni Deng Ran ang sinabi ni Xiao Chen ay naintindihan niya na ito kaya naman sinabihan niya na lamang ito na mag-iingat ka. Nagpatuloy sa paglalakad sina Xiao Chen patungo sa bahay ng hangal. Sa kabilang banda naman sa kastilyo ng Kang Yuan, ang nag-iisang kaluluwa ay natalo, lahat ng miyembro ng Lone Soul Hunting Team ay agad na sumuko, naghihintay sa mga pulang nakabaluti na gwardya. Habang si Sword Ghost naman ay tinamad sa kanyang mga nakalaban na sabi pa nga niya na tapos na ba ito. Sa bahay naman ng Xiao Chen ay dito nga ay sinabi ni Lao Zhou na sa ganitong sitwasyon mukhang magkakaroon na naman ng malaking laban ang mga masters. Balik tayo kay Xiao Chen na sabi pa nga dito ng hangal na ang lugar kung saan ako nag-iimbak ng aking mga kayamanan ay nasa isang bundok na mahigit 300 milya ang layo. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabihan niya ang hangal na tigilan ang pagsasalita ng walang kabuluhan at bilasan mong dalhin ako doon. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila Xiao Chen sa bundok. At nang makarating sila sa loob ay sinabi ng hangal kay Xiao Chen na papasok tayo sa loob. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na nakahanda na pala ito bilasan na natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok ng balwarte ng hangal. Makikita dito na ito ay isang malawak na lugar na may maraming kabahayan sa loob. At ang mga gwardya sa harap ng tarangkahan. At makikita sa loob ang maraming mga tauhan nito at bilang ng mga malalakas na tao. Makikita din ang isang malaking formation dito sa lupa. Nasabi pa nga ng babae na hiniling ko sa aking panganay na kapatid na isama kami sa kanya matagal na ang nakalipas upang makita kung ang bangka ay tumaob sa kanal. Sinabi naman ng isang malaking lalaki na huwag kang ang puro kalokohan nagbigay ng mensahe sa akin si eldest brother, nakapasok na siya sa paanan ng bundok, at malapit na siya dito.
At sabi ng panganay na kapatid na ito na alam ng lalaki na ito ang ikalimang antas ng cultivation base ng Sendai, hindi kami maaaring maging palpak. Sinabi naman ng babae na hindi dahil hindi pa nakakapatay ang formation natin ng cultivation sa ikalimang Sendai. Dagdag pa niya na kahit na ito ay ang antas ng kasarian, dapat itong mamatay sa ilalim ng ating malaking hanay. Nagpatuloy naman sina Xiao Chen sa paglalakad patungo sa baluarte ng hangal. Ilang sandali pa ay sinabi ng hangal na diretso lang tayo. Sinabihan naman ni Black si Xiao Chen na nararamdaman ko ang nakakakilabot na array, kailangan mong mag-ingat. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung ganun, natatakot ako na ang kapangyarihan ng mahusay na hanay na ito ay gagawing patay at walang buhay kahit ang ika-6 na antas ng Sendai. Dagdag pa niya na kung ganun ay hindi ko matatalo ito. Punong-puno ako ng nag-aapoy na kapangyarihan ngayon, natatakot akong hindi ko masira itong malaking formation. Nagalit naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabihan niya ito habang hinihila ang buhok niya na kung ganun ay isakat alagang walang takot. Dagdag pa nga ni Black na ikaw pa ba iyan? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na isa na namang araw para sa mga nagtatrabahong aso. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa baluarte ni Lao Su. Sinabi naman ng hangal kay Xiao Chen na nandito na tayo. Agad din naman na napansin sila ng mga kasamahan ni Lao Su. Nasabi pa nga ng babae na nandito na sila. Pinagmasdan ng mabuti ng mga nilalang si Xiao Chen. Tumigil naman sila sa paglalakad at sabay na sinabi ng hangal na nandito na tayo at ito na iyon. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na sa wakas ay nakarating na din tayo. Napangiti naman ng malademonyo ang hangal na sabi pa nga niya na tama nandito na nga tayo. Natuwa naman ang mga kasamahan nito nang makita nila ang kanilang big brother. Agad naman na tumalon ang hangal patungo sa kanyang mga kasamahan. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi mo ako mapipigilan. Huwag muna akong lokohin, alam kong may formation dito. Sinabi naman ng hangal kay Xiao Chen na alam kong nakikita mo ang array sa pamamagitan ng iyong talento, at alam ko rin na nakita mo sa pamamagitan ng aking pagsasabwatan, magiging mayabang ka at sasama sa akin, lahat ng ito ay ang lahat ng aking mga kalkulasyon. Pinalakpakan naman siya ni Xiao Chen sa kanyang mahusay na pag-iisip na sabi pa nga ni Xiao Chen na mahusay ka talaga. Agad naman na nagbigay ng hudyat ang hangal sa kanyang mga kasamahan na kumilos na. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang paligid habang si Xiao Chen naman ay nakatayo lang ito. Natatawa namang sinabi ng hangal na hindi ko maisip ito. Ang saklaw ng aking pagbuo ay maaaring palawakin ng aking sarili ayon sa gusto ko. Dagdag pa niya sa aking malaking hanay, kahit na ito ay ang powerhouse ng ika-6 na antas ng Sendai, ay isa lamang ang kalalabasan nito kundi ang may isang mamamatay sa dulo. Pagbayaran mo ang kaiabangan mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang mayabang ay nakatakdang mabigo. Ngunit hindi ako mayabang dahil ito ay isang tiwala sa sarili. Sinabi naman ng hangal habang naghahanda na nakita ko nga ito nung bigla kang lumabas. Nagpatuloy ang malaking formation at naglalabas ito ng nakakakilabot na aura. Maya-maya pa ay mas lalong tumitindi ang aurang lumalabas dito at hindi na ito basta-basta. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi nga ni Lao Su na ang formation na ito ay maaaring pagsamahin ang kapangyarihan nating tatlo sa isa, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng higit sa ilang beses. Sa biyayang ito ng formation na ito, tayong tatlo na magkakapatid ay mayroong cultivation base ng 5-fold Sendai. Ang kombinasyon ng tatlo ay mas komportable sa ika-6 na antas ng Sendai. Dagdag pa niya na halika tignan natin kung ano ang magagawa mo. Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakakaloko kay Lao Su na hindi ako lalapit. Sa sinabi ni Xiao Chen ay halos malaglag ang kanyang panga dito. Tumalon naman agad si Black sinyalas na siya ang lalaban sa mga hangal. Agad na naghanda si Black at nag-transform na ito sa kanyang orihinal na anyo. Nagbigay ng hudyat si Black ng malakas na ungol sinyalas na handa na siya na lumaban. Sinabi naman ni Lao Su na gusto mangilaban ang three-eyed wolf sa aming tatlo. Sinabi naman ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Nang marinig ni Lao Su ang sinabi ni Xiao Chen ay halos pumutok ang kanyang ugat na sabi pa nga niya na mahusay ka talaga,
tignan mo ako kung paano ko huhuberin ng balat ang lobong ito. Matapos siyang magsalita ay agad na silang naghanda upang umatake kay Black. Nang matapos ang kanilang paghahanda ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake na kung tawagin niya ay 9th rank Hanyuan G Dead. Na kahit ang babae ay nagpakawala na din ito ng kanyang atake na kung tawagin din niya ay 9th rank Wanu Charm. Agad din na sinundan ito ng malaking lalaki ng kanyang atake na 9th rank Tiger God Fist. Kaya naman sumambulat sa harap ni Black ang tatlong atake na nasa antas ng ika-9 na ranggo. Agad naman na naghanda si Black upang salubungin ang tatlong atake. Nilabas ni Black ang kanyang aura na sinamahan ng kidlat na nagmamulas sa kalangitan. At dahil dito ay nawasak ang malaking palad. Nilapitan naman ni Black ang atake ng babae at inatake niya ito gamit ang kanyang aura. Sa tindi ng aurang nilabas ni Black ay unti-unting nalulusaw ang atake ng babae. Hindi naman gumalaw si Black sa huling atake at tinayuan lamang niya ito na parang wala itong silbi. Makikitang naging isang pusa ang tigre sa laki ni Black. At walang kahirap-hirap niya itong nilamon na parabang isa lamang itong Spirit Stone. Nang matapos harapin ni Black ang kanilang mga atake ay agad na siyang naglakad patungo sa tatlo. Kaya naman sa puntong ito ay kinakabahan ng tatlo na sabi pa nga nila Usu na anong kwasing malupit na three-eyed wolf ito. Sinabi din niya kay Xiao Chen na parang ang huling alas mo ay ang tatlong mata na lobo na ito, ngunit minamaliit mo rin kaming tatlong magkakapatid. Nagtinginan naman ang tatlo sinyalas na gamitin nila ang kanilang pinagsamang lakas. Agad silang naghanda ng kanilang gagawing atake. At ilang sandali lang din ay lumabas ang matinding aura dito at makikitang hindi na rin ito basta-basta. Nagpatuloy sa paghahanda ang tatlo at sa kanilang ginagawa ay lalong tumitindi ang aura nito. Pinagmasdan naman ni Black ito ng mabuti at napansin niyang malakas ang atake na ito. Nasabi pa nga ni Black kay Xiao Chen na ang taktikang ito ay bahagyang malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen habang nagbabasa ng libro na hindi mo ba ito magagawang pigilan. Napangiti naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking pinakabagong awakening ability. Sa paghahanda ng tatlo ng kanilang atake ay namuo ang bilog na aura na pinagsama-sama ng tatlo. Ilang sandali pa ay pinakawala na nila ito na kung tawagin nga nila sa kanilang atake ay second rank Heavenly Prison Fist. Dahil dito ay bumulusok kay Black ang matinding atake subalit na natiling kalmado si Black dito. Nang makalapit ng bahagya ang atake ay agad siyang umungol ng malakas. At dahil dito ay lumabas ang nakakakilabot na aura sa katawan ni Black. Nang makita nga ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na sigurado akong ito ay ang kapangyarihan ng Five Elements Universe. Sa ginawang pagpapalabas ng atake ni Black ay hindi man lang nakalapit ang atake ng tatlong hangal. At makikitang pinagtatawanan lang ito ni Black dahil para sa kanya ay isa lamang itong palamuti sa kanyang bagong abilidad. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Harry Lopez from Orani, Bataan. Gilbert Vallejo, Wilmar Morales, Romnick Magallanes, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.